Okay mga sir, magandang araw. Sa video natin ngayon, i-discuss ko sa inyo itong bago nating update sa ating 3-stage helmet window controller. Yung program sequence is parehas lang naman dun sa dati, sa previous version. Ang pinagkaiba lang is mas pinadali natin yung pag-setup ng parameters kasi gumagamit na tayo ng Wi-Fi. So para ma-access yung ating menu, kailangan lang natin connect sa Wi-Fi. Tapos doon na natin isi-set up sa browser yung ating mga parameters. So para dyan, gumamit tayo nitong ESP8266 na Wi-Fi enabled microcontroller. Dati is Arduino based yun. So medyo mahirap kasi papindot-pindot pa tayo sa mga buttons pa isa-isa. So dito mas madali na. So discuss lang natin yung wirings which is actually parehas lang sa dati. So para hindi na kayo bumalik pa dun sa video, i-discuss lang natin dito. Start tayo sa power supply, ganun pa rin. Pwede kayong gumamit nitong centralized. I-connect nyo dun sa screw terminal. Or pwede rin kayong gumamit nitong 12 volts adapter. So yung recommended ko is at least 12 volts, 5 amps na power supply para stable yung ating controller. Next naman is ang connection ng coin slot. So yung black same pa rin sa ground, yung white sa coin, tapos yung red sa 12 volts syempre. Next is yung start button tsaka yung LCD. So yung start button, i-connect lang natin dito sa screw terminal na para sa button. Sa version na to, optional na po itong ating start button. Meron yung dun sa menu, sa parameter setting, meron dun checkbox na auto start. Pag naka-check yun, so pag na-reach na yung price, automatic na mag-i-start yung cleaning process. Hindi na kailangan pindutin itong start button. Pag naka-uncheck yun, syempre kailangan natin kabitan ng start button. Mamaya i-discuss ko sa inyo paano i-set up yung parameters. Next yung LCD. Dali lang, meron yung label dyan sa baba. Kabit nyo lang dyan yung 4 wires na I2C. Tapos next yung relays. So same pa rin, itong relays magsisibling switch lang ito ng mga devices natin. So sa demo ko dito, gagawin lang natin na outlet tsaka male plug na AC source. Assuming na yung mga devices nyo is 220 volts yung i-control. Again, yung purpose ng ating relay is for switching purposes lang. Parang switch lang ito ng mga devices na pagaganahin natin. Dito sa demo ko, ginawa ko lang itong outlet tsaka wiring na 220 volts para ma-demonstrate kung paano gawin or paano i-wiring as switch function itong ating mga relays. So yung isang linya, konektado directly sa mga outlet. Tapos yung pangalawang linya naman ng AC source, i-connect natin sa isang pin ng relay. Tapos yung pangalawang pin ng relay, rekta na yan sa mga outlet. Tig-isa sila kada relay. Ngayon naman, para i-set up yung ating parameters, gamit yung cellphone or yung laptop or PC nyo, open nyo lang yung Wi-Fi, tapos connect kayo sa ating default SSID which is helmet window. Yung password niya, default is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yun yung default na SSID helmet window. Tapos yung default password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, connect lang kayo. So, ayan, connected na. Pagkatapos mag-connect, open kayo ng browser. So, sa akin, open ako ng Brave browser. So, pwede din naman Google Chrome or Mozilla. Tapos, type nyo yung 192.168.4.1. Tapos, enter. So, ito yung lalabas. Helmet window settings. So, sa topmost, meron tayong current sales.
So, ito yung sales natin from last reset. So, wala pa tayong tracking ngayon ng daily, monthly, or weekly sales since hindi pa natin kaya na i-track yung real time, yung clock. Kasi hindi pa ito connected sa internet. Hopefully, sa susunod na mga update, pwede na natin itong i-connect sa internet para makuha natin yung exact time and date. Sa ngayon, yung sales monitoring natin is from last reset lang. So, every time magka-cash out kayo, i-reset nyo lang. So, for now, since start pa tayo, reset ko lang. So, ayan, 0 na siya. Tapos, next, itong price. So, ito yung price ng isang cycle. Magkano yung kailangan ihulog ng customer para makapag-start siya ng cleaning process. Nakalagay dito 15. So, depende na sa inyo yan kung magkano yung presyo nyo. So, dito sa example natin, 15. Tapos, meron tayong checkbox dito na auto start. Pag naka-check ito, meaning, pagka umabot ng 15 pesos yung hinulog ng customer, automatic mag-i-start yung ating cleaning process. Pagka nagka-uncheck naman ito, kailangan pang pindutin ng customer yung ating start button. So, kung naka-check ito, pwedeng hindi na natin kabitan ng start button yung ating helmet window. Next, dito tayo sa stage 1. So, ito yung first process. So, pwede nating palitan itong ating process name. So, kayo na maglagay kahit anong ilagay nyo dyan. So ilalagay ko lang preheating. Example. Tapos yung time. So, nasa sa inyo na yan kung ilang seconds yung ilalagay nyo na time sa preheating. Kayo na bahala dyan. Depende yan sa hardware na gamit nyo or depende yan sa settings na gusto nyo. Tapos dito naman sa baba, merong enable relays. So, ito yung mga relay na i-enable natin sa ating stage 1 na process. Halimbawa, pag naka-check ang relay 1, meaning, for 15 seconds, mag-activate yung relay 1. At the same time, ang relay 3. Ito yung mga sitwasyon. For example, sa relay 1 nakakabit yung heater or preheating ng fog machine. Tapos sa relay 3 naman nakakonect yung ating UV light. So gusto nyong pagsabayin yung relay 3 tsaka relay 1 na naka-activate during preheating process. So kung ayaw nyo naman, pwede naman i-turn off nyo lang. So kung i-check nyo to lahat, meaning sa stage 1, activated lahat ng relay. Magpa-power on lahat ng relay. So sa example natin, example lang, relay 1 lang i-activate natin. Tapos sa stage 2 naman, ganun din. Same process name. By the way, automatic siya magse-center. Halimbawa, ilalagay ko dito, fogging. So kung mapapansin nyo, wala siyang space sa start, tsaka wala siyang space sa last. Tapos, ganun din sa relay 3. So, dito sa stage 2, halimbawa, ang i-activate lang natin is relay 2. Huwag natin i-activate yung relay 3. Tapos, sa stage 3 naman, lagay natin dito, sanitizing. So, ano pa lang ito example lang ito. Nasa sa inyo na yan kung ano yung ilalagay nyo na process name. Ito yung lalabas sa LCD screen during specific stage process na running. Tapos time, ganun pa rin. Tapos yung release, so ganun pa rin. Dito sa example natin, relay 3 yung i-activate natin sa stage 3. Tapos ito, pinaka-importante. Dapat palitan nyo yung Wi-Fi settings nyo. Lalong-lalo na yung password kung ayaw nyong ma-access ng iba dyan. Wag nyong iwan na default settings lang itong Wi-Fi. So sa example natin, hindi ko lang babaguhin. Pero sa inyo, pagka-setup nyo, pagka-deploy nyo, make sure na napalitan nyo yung SSID tsaka yung password para safe. Hindi ma-access ng ibang tao. Tapos pag okay na, click nyo lang yung save. So mapapansin nyo, yung preheating,
tingnan nyo, mayroon na siyang space. Kasi sinesenter niya yan automatic. Ise-center niya yung text na nilagay nyo dito. So, huwag nyo nang pansinin yan. Automatic na yan sa setting. Gagawin nyo yan. So, maximum of 20 characters. Ganon din sa stage 2. Sinesenter niya. Sa stage 3, ganon din. So, siya na bahala dyan. Wala na kayong kailangan gawin pa. Pagka-save nyo, automatic na yan. Okay?